Hello mga mamshi sa Japan, good morning! Naka-formal nga po pala tayo ngayon dahil a-attend po kami ng entrance ceremony ni Bunso sa Yochen or sa kindergarten niya. Ito nga po pala ay noong April 8 pa. Late na nga po yung pag-upload natin. Ito talaga si Bunso, aalis na lang, may pasayaw pa. Sabi pa nga niya, kunan ko daw siya ng video at panoorin ko daw siya. Ang aga! Natawa siya sa'yo. Eto talagang mag-ama ko. May pasayaw pa, hindi pa natapos. Talaga naman. Si Daddy nahahawa na kay Bunso. Nakikisayaw na rin. At dahil medyo makulimlim ang panahon ngayon, magkukurma na lang kami o magsasasakyan. Dapat maglalakad kami. Kaso baka umulan kasi at masira ang outfit namin. At dahil wala pa kaming parking lot, dito muna namin nilagay yung sasakyan pansamantala. Dito nga pala sa Japan, kapag nakatira kayo sa danshi o sa government apartment, mahirap kumuha ng parking lot kung lalo na kung kakukuha nyo lang ng sasakyan. Slot pala or palabunutan pala ang pagkuha ng parking lot dito. Kaya maghihintay ka talaga. Pinagpipray nga namin na sana mabunot kami at makakuha kami ng parking lot. O siya, balik na tayo dito sa video. Sabi nga ni Daddy, ang haggard daw na mukha niya dyan. Sabi ko naman, hindi naman. Aba, maya-maya, nakasalamin na. Talaga naman. At nandito na nga pala kami sa school ni Bunso, kung saan dito si ate nag-kindergarten. Sa mga oras niyan, tinitingnan namin kung saan yung classroom niya. At eto nga ang principal ni Bunso. At dahil nga alam na namin kung saan ang classroom ni Bunso, at dahil hindi pa nga nag-uumpisa yung ceremony, naghintay muna kami dito at nag-picture-picture. Kung nagtataka kayo kung bakit wala si ate, start na kasi yung school niya nung April 4 pa. Kaya naman, hindi namin siya nakasama. At nung natapos na nga ang ceremony, eto nakita namin ang mga tatay na sa baba. Karamihan nga palang sumama sa taas, mga nanay lang. Kasi isang parents lang daw ang pwedeng sumama sa taas. Dahil iniiwasan din nila na baka magkasakit yung iba. At mahirap din kasi kapag masyadong maraming tao at crowded. At pagkatapos nga ng ceremony, dumiretso kami dito kung saan dito ang classroom ni Bunso. At hindi pa nga natatapos dito ang lahat. At pagkatapos dito, meron ding picturan. Alam nyo si Bunso at ibang bata, inip na, gustong-gusto na nga umuwi ni Bunso eh. Kaya naman sabi ko sa kanya, isang-isa na lang at uuwi na rin kami, kaya maggaman siya or tiis. At ayun nga, natapos din ang lahat, kaya naman umuwi na rin kami. Pero bago yon, dahil maraming ang sakura ngayon, sabi ko kay Daddy, pumunta kami ng park. Ito mas maganda ka. Careful, look where you're going. Hala, someone's there. Someone's at your back. Oh, okay. Dito nga pala sa Oyama Park, marami ang cherry blossom din. Kung napapanood nyo yung ibang vlog ko, dito nga pala kung saan naglalaro sila ate at Bunso. At dito rin nga pala ginaganap yung festival ng mga kabayo. At dahil nga maganda ang spot dito ng sakura, sabi ko kay Daddy, kunan niya kami ng mga video. Alam niyo ba, ang gustong-gusto ko lang dito sa sakura kapag humahangin kasi bumabagsak sila ng dahan-dahan na parang yellow. Pagkatapos, kapag bumagsak na silang lahat, ang pink-pink naman sa baba. Imagine niyo na lang yung lahat ng petals ng sakura nasa baba. Sobrang pink. Ang ganda niyang tingnan. Yeah, that's it. Oh, here. Talaga naman si Daddy. May pakanta-kanta pa. Okay. Arms up and legs up.
At pagkatapos ng lahat at dahil may tindahan nga dito, nagpabili si Bunso ng banana at choco. Nagutom ata si Bunso sa pinaggagawa nilang dalawa ni Daddy. Kahit ako, napagod ako sa pinaggagawa nilang dalawa. Pero worth it naman. O siya, hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama! Marami sa ating may pinagdadaanan. Kakaiba lang tayo ng sitwasyon at kalagayan. Ang iba, halos hindi na alam ang gagawin. Yung iba naman, napapagod na. Pero merong dalawang dahilan kung bakit naandyan ka sa sitwasyon na yan. Biktima ka ng maling desisyon o sadya kang inilagay para ikaw ay may matutunan. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, top times never last, but top people do. Ang ibig kong sabihin, mas higit ka sa inaakala mo. Mas malakas ka sa problema na sa tingin mo'y lumalamon sa'yo. Ang kailangan mo lang ay kapayapaan ng isip para makapag-isip ka ng maayos at ang kailangan mo'y panibagong diskarte at alisin ang lahat ng arte. Ang direksyon na tinatahak mo ay dapat paangat. Bitawan mo na ang lahat ng pumipigil sa'yo. Iwasan ang maling tao kung meron at piliin mo ang mas makakabuti at kung saan ka mag-i-improve. Malaki ka na at linawin mo sa sarili mo na hindi ka nakarating dyan para hanggang dyan ka na lang. Umpisa pa lang yan na maganda mong kinabukasan. Kapit ka lang sa plano ng nasa itaas, tapos magpahila ka pataas. Kung kumabog ang puso mo sa salita ngayon, panahon na ang sarili mo'y iahon. Yun lang po, salamat!